Ayan, naubusan ng battery yung camera ko. Kaya ito na muna ang ginagamit. Kita nyo yung mga binatilyo, mga gypsy ang mga tawag nila dyan. Kanina nag-aaway ang mga yan. Yung mga security guard ng mga nagsidatingan, pinapalaya si isa't isa. Magugulo ang mga yan, yung mga batang yan. Ang lalakas pa ng sigaw nila kanina. Diyan nakaupo pa sila eh. Ayan, mga nakaupo. Pa yung buhok ko. Ayan o, nandiyan sila, nakaupo. Diyan lang sila pwede umupo, pero dito sa lamesa, kapag wala silang order, hindi sila pwede umupo. Pinapalaya sila ng gwardiya. Magugulo sila kasi. Eh yung maya yung gwardiya, nagro-roaming eh. Nagro-roaming eh. Kasi tinitignan niya yung mga binutil yung palaaway. Tsaka yung, kahit na may mga edad na ganun din, kapag tinatawag mo silang mga gypsy, ganun ang mga style, palaaway. Ipapainit ako dito sa mall kasi doon sa labas napakalamig. Ang kapal-kapal na ng jacket ko. Tala yung mga Asian may mga Asian ako nakita doon sa sa Christmas market. Pero hindi sila Pilipino. Mga yata mga Vietnamese. Para mga bagong gala, bagong salta dito. Naka-short pa sila maiksi na manipis ang stocking. Tapos alamig-lamig sa labas. Parang ako ba yun pa dito, nung bagong dating ako, ganun ang style ko. Na nakapalda, na walang stocking, na naka-boats. Parang sexy ba? Pero ang lamig umuulan ng snow. Ganun ang style ko ha. Nakapalda na naka-jacket ha. Nakapalda na naka-boats. Kaya pinagtitinginan ako ng mga tao. Sinabi nila sa asawa ko, di ba nilalamog yung asawa mo? Bigla sa akin. Kasi nung bago ako pumunta rito, ang mga dinala ko talaga mga pang sexy. Yung mga ganyan, mga boats, sabi ko malamig doon. Sabi ko, yung bang mga pang sexy, mga boats, yung matataas, may mga takong pa. Tapos, naka-jacket ako, pero yung jacket ko, napakanipis pa. Nung sinunod ko, nilalamig ako, sabi sabi ng asawa ko, okay lang, siksi ka naman eh. Ay, hindi na. Kasi alam ko na style. Nung nakita ko yung isang Vietnamese na naka-short, sabi ko parang ako yun nung bagong salta rito sa Czech Republic. Para ignorante. Naka-boats. Kahit na nag-i-snow, naka-short. Ayan, dalawang araw na ilang araw sa ako hindi nakapasok. 3 araw yata hindi siya nakapasok. Kasi nag-diarrhea. Ngayon, pumasok siya. Asawa ko, hindi man siya factory worker. Sabi ko sa inyo mga factory worker dito, hindi pwedeng pumasok na overtime. At Sabado linggo wala silang pasok. Yung mga serve business,
or freelancer, gano'n. Pumapasok sila kung kailan nila gusto. Katulad ng asawa ko, kung kailan niya gusto, siya masusunod. Kaya bahala siya. Is sariling business niya eh. Kung kailan niya pumasok, yun ang masusunod. Sariling work ba? Kaya nagtatanong ako sa kanya kung anong mga patakaran dito. Sabi niya gano'n. Gano'n na eh. Sabi ko sa inyo. Sabi ko, wala bang overtime dito? Sabi niya, bawal dito mag-overtime. Mag-overtime ka, sabi niya, hindi ka babayaran ng ng kumpanya. Hindi yun kasali sa babayaran nila. Ay, yung supladong gwardiya dumaan sa gilid ko. Baka dumaan na naman tatapos. Sabi niya, camera na naman. Yung camera ko nakaharap naman sa akin. Hindi niya, nadatnan yung mga mga gypsy na nag-away kanina eh. Muntik na magsapakan. Pag dumadaan yung gwardiya, tahimik yung mga teenager eh. Pag umalis na naman yan, sige na naman sila. Ipapakita ko sa inyo, magla-live ako dito sa sa Christmas. Ipapakita ko sa inyo yung Christmas nila rito. Napaka-boring. New Year din nila, napaka-boring. Ang masaya lang sa yung lang paputok sa Praha. Ayun, naating ka ng paputok nila, ganun. Wala na. Manunod ka lang ng mga fireworks. Wala na, yun lang. Wala yung mga rito, yung mga Noche Buena maghahanda ka sa ating gabi. Wala dito yun. Kaya, laking tipid, di ba? Diyan lang sa Pilipinas yan. Sa Taiwan din wala rin eh. Yung Noche Buena na yan. Wala rin. Bagong salta ko rito. Eh di nadatnan ko rito yung December 25, sabi ko, hindi ba tayo mamimili ng mga panghanda mamayang gabi? Sabi ko sa asawa ko. Sabi niya, sino naman kakain yan? Ibusog na tayo. Sabi niya, panghanda, Noche Buena. Sabi ko gano'n sa kanya. Ano yun? Sabi niya gano'n. Maghahanda tayo mamayang gabi. Salubungin natin yung Noche Buena na yan. Sabi niya ganun. Wala yun dito. Tapos sabi ko pa nga. Sabi ko, maya, sabi ko, December 25 na. Tara, labas tayo. Sabi ko, siguro maraming papaputok ko. Di kaya may simbang gabi. Sabi ko ganun. Tara sa simbahan. Sabi ko ganun. Baka may simbang sa kanya. Sabi
Sabi niya, wala rito, imposible. Sabi ko, around the world may simbang gabi. Sabi ko daw sa kanya. Wala yun dito, sabi niya sa akin. Di sabi ko, pinilit ko siya. Sabi ko, tara, sabi niya, nainis na sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung may talagang simbang gabi rito. May simbahan na bukas. Sabi ko sa iyo, wala eh. Sabi, lumabas kami. Tinignan namin kung nasa ang simbahan na hating gabi ay bukas. Wala nga. Walang bukas na simbahan dito sa hating gabi. Wala yung mga simbang gabi rito. Kaya, nung una pa naman, pinaghandaan ko, namili ako ng mga pasta, o ano-ano, inista ko sa bahay para sabi ko, lutuin namin yun. Akala ko, ganun din yung sa December 25 ng gabi, December 24, 25 ng gabi, bibisita yung mga family niya or yung nanay niya o tatay niya. Sabi, wala dito yun yung matutulog ka lang. December 25 o 24, December 24, alas 10, alas 12, inato ka na matulog ka na hanggang sa umaga. Sabi niya, kung gusto mong bisitahin yung nanay at tatay, sabi niya, bukas na lang o sa isang araw na lang. Hindi yun uso sa kanila yung kinunuchiboy na rin. Ayan, ikukwento ko sa inyo kung ano nangyari doon sa Poland border. Kasi nung last week, pumunta kami doon sa Germany. Bago kami makapunta ng Germany, dadaan muna kami sa Poland border. Germany, Poland, at saka Germany. Malapit lang dito kasi. Gagalan sana kami doon. Nung papunta kami, hindi kami chinig doon sa Germany borders. Di walang problema. Nung pauwi na kami, ang nag-check naman, bago makarating sa check border, yung Poland border. Di chinik kami, pinara kami ng police border. Stoplight. Makikita nyo yung dyan, yung mga police na sa borders. Sa first borders, Germany. Pauwi na tayo sa Czech Republic. Sabi ko, in few minutes only na sa Germany sa Czech Republic na tayo. Kanina ang dami nila Wait lang. Lapit na yung mga pulis na nag-check. Ayan, dyan banda. Ayan, nag-check sila. Ayan, tingnan nyo dyan. Maraming sasakyan na ilaw dyan. Ini-stop nila yung mga papasok sa Germany. Pero sa pauwi na, hindi na sila nag-check. Ito pauwi na kami, hindi na nag-check. Pero doon sa kabila, doon chine-check yung kabilang kalsada, doon sa kakalsada. Chine-check nila ang papasok ng Germany. Kasi bawal nang pumasok na walang mga yung mga immigrant na mawalang dokumento. Hinuhuli nila. Ayan, ang dami chine-check nila isa-isang car. Ayan, tingnan nyo pila Ayan naman sa Poland, iyan ng Poland police. Ayan, dito naman nagche-check to na Poland. Chine-check tayo. Ayan, chine kami sa sa Poland borders. Stupid country. Yeah, chine kami sa Poland border. Isa-isang chinek. Ako at sawa ko may dokumento.
kumpleto. Pero yung anak ko, nakalimutan namin yung passport niya sa bahay. Ayun ang problema. Sabi ng, what police said to Jake? How we can know is your baby here still or no? Sabi nila, wala kami maipakitang dokumento ng anak ko. Sabi nila, pinakita lang namin health insurance niya, health card. Sabi niya, para na ay malalaman kung yung batang yan ay kinidnap nyo or ninakaw ninyo, baka hindi nyo yan anak. Sabi nila, ayaw nilang maniwala na anak namin yan. Kailangan namin ng dokumento, kailangan niya ng documents. Eh, nakipag-usap yung asawa ko, why di allow to go? Just warning. Next time. Binigyan kami ng warning ng police border. Sabi nila, next time dalhin lahat ng dokumento ng anak ko para walang suspicious ba sa kanya. Baka sabi nila, ninakaw namin yung batang yan. Mag-asawa. Ay, nako. Kaya pag ako kasama ko siya, yung documents pa naman niya is nasa bahay parate. Hindi ko dala-dala kapag kasama ko siya. Wala akong may pakita next time. Patay ako, sabihin nila, ninakaw ko yung anak ko. Ayan, nandito na tayo sa Czech Republic naman ngayon. Ay. Sabi ganon. Sinabihan kami na nasa na mga ID ninyo. Sabi yung ganon. Una, pinakita ng asawa ko ID niya. Di Czech citizen siya, walang problema. Pati sasakyan niya, chinek siya. Kasi mahigpit ngayon dito sa border checking kasi yung mga immigrant nagsidating nung gera ba sa sa Muslim countries. Saan ba yung gera sa basta nung gera magmula sa Ukraine, sa Russia, sa sa Muslim country, nakalimutan ko, saan ba yun? Nagsidatingan sila rito na nagsipunta sa Germany. Ano bang country yun? Yung gera noon. Ay, basta ayun na nakalimutan ko, nasa dulo ng dila ko. At kapag alam nyo, yun na rin yung nyo sa comment. Sabihin nyo sa akin, nakalimutan ko kasi. Eh, yun nga, nag-check sila kasi marami immigrants dito na walang mga dokumento. Di nung pauwi na kami ng check. Kasi 5 minutes lang makakauwi na kami. Eh, chinik yung asawa ko kung may ID siya, mayroon. Sabi, ako naman, kahit saan ako punta, dardala ko yung ID ko. Hindi ko pwedeng, hindi ko dalhin yun. Kasi kapag wala kang dokumento na pag-alagala rito, it means immigrant ka, illegal immigrants ka. Kaya dala-dala ko yun. Mayroon ako. Ang problema, yung anak ko. Wala. Hindi namin nadala yung passport niya. Czech citizen siya karamihan na, lahat naman ng mga European kids dito, walang ID, yung mga national ID. Wala pang national ID. Ano lang, birth certificate lang. Kung hindi pa na pag-abroad, walang passport. Balik, ang dokumento lang nila, birth certificate. Tuwing magala naman kami, hindi namin dala-dala yung mga ganyan. Hindi namin dinadala kasi kahit na yung mga babying kahit na mag-asawang local na Poland or local na Czech, sabing ganon, wala rin yung mga kids nila pari-parihas, walang mga dokumento or yung yung national ID wala pa sila, bali birth certificate lang. Iniiwanan sa bahay talaga.
Kasi minsan nagpunta na kami sa sa Sweden, baby pa yung anak ko. Wala naman tinignan. Hindi naman tinignan yung dokumento ng anak ko. Ang bali tinignan ako tsaka yung asawa ko. Pero yung anak ko hindi na kasi baby pa. Wala naman dokumento talaga, yung birth certificate lang. Sa sa Croatia wala rin. Gumala rin kami doon. Nag-check din yung Slovakian borders. Ganun din. Hindi tinignan yung dokumento ng anak ko. Bali kami ang mag-asawa lang. Itong Poland police naman ang nakakainis. Sabi niya, asan ang dokumento ng anak niyo? Sabi ko, wala. Sabi namin, nasa bahay. Yung birth certificate niya. Kundi kay passport. Sabi niya, paano ko naman masisiguro na anak niyo yan o di kay kinidnap ninyo? Hindi ko masisiguro no talagang anak niyo yan. Wala kayong may pakitang dokumento. Sabi ng police borders, kung wala kayong may pakitang dokumento, umuwi muna kayo at iwanan niyo yung bata rito para sure. Sabi niyang ganun. Kasi nag-aalala siya sa bata, wala kayong maipakita documents. Kaya yun. Kaya kinabahan ng asawa ko. Uuwi pa yun, mga 15 minutes pa bago siya makabalik. O di kay, balikan 30 minutes. Sabi, tahimik siya. Tsaka, ba't niya iwanan yung bata sa borders? Siyempre, hindi ko rin iiwanan yung anak ko. Maiwan din ako. Sabi ko sa isang papeles lang. At tatawag yung borders, police. Hanapin kung sino tunay na magulang. Siyempre, hindi kami. Kahit tumawag siya sa check police. Hindi, hanapin. Di kami rin ang mga magulang. Ang mga kids naman dito, wala talagang mga national ID. Ang katunayan na citizenship sila, kung nakapag-abroad na sila, passport or di kay birth certificate. Yun nga lang ang patunay. Dadali mo ba yung kung saan ka magpunta, napakalaking birth certificate para ipakita? Halos lahat naman dito ng mga kids sa Czech, hindi pa nakakapunta na ibang bansa, birth certificate lang. Lahat. Halos lahat. Paano yung mahirap ang mga buhay? Hindi walang pang-abroad, walang passport, birth certificate lang. My passport. Buti nga pinayagan kami. We can go. Kundi magmumulta kami ng para sa anak namin. Walang dokumento raw. Nakalimutan namin yung document sa bahay, ID niya, birth certificate niya, tsaka passport. Kaya next time, pag pupunta kayo ng mga ganito, ihanda nyo yung mga documents kasi pag binigyan kayo ng penalty, malaki. Dadalhin pa kayo sa police station. Diba, sinabihan kami na suspicious daw kaming mag-asawa Ayan, dahil hindi namin nadala yung dokumento niya. Takot yung asawa ko When I said health insurance, only his documents, no, they don't accept. Of course. You see, it's only insurance. After insurance, so on. Do you speak Czech? No problem. Yeah, Poland. How you talking with them? I understand something. Exactly. Yung Poland language nila tsaka Czech language medyo magkakakumpara. Kaya nawala tuloy sa mood ang asawa ko dahil lang dun sa pagda-drive ng tatlong country is nahuli na kami. Dati naman kahit na nung gala namin dyan, hindi kami chine-check. Kaya walang problema, hindi namin dinadala yung wala naman siyang ID. Ang ID lang niya, passport lang. Kasi sa mga batang yan dito,
Or let's go here, drink some beer. Sitting there in where is that? Here in that here in this Camelot. yeah, Camelot. I'll make some video there, maybe 20 minutes. Money. Drinks only. I don't say we will eat. I'm full. Or somewhere here in that restaurant there. The drinking pub house. Andito kami sa ano, malit na. Ang ganda oh. Yung small town nila dito sa sa Czech Republic. Nasa Czech Republic na tayo. Nasara asawa ko doon sa Poland police. Oh. Buti nga pinayagan kaming umalis na. Suspicious daw kayo mag-asawa. Ninakaw daw namin yung anak namin. Kasi, oo naman, pwede ka mapagkamalang suspicious dito kapag wala kang maipakitang dokumento ng kasakasama mo. Kaya naging suspicious kami mag-asawa, kidnapper kami. Come on, let's go, kid. Eh sabi ko, alam nga naman na dadalhin pa natin yung napakalaking birth certificate. Sabi kong gano'n. Eh, buti nga, pinakawalan kami ng ng police woman border. Sabi niya, first warning to. Sa susunod, dalhin nyo na yung dokumento ninyo para sa kanya. Sabi niya gano'n. Kasi suspicious kayo eh. Sabi ba naman sa amin, suspicious daw kami. Suspicious na kidnapper or kidnapping ng bata kasi wala kaming maipakitang dokumento. Buti nga hindi umiyak yung anak ko. Kung umiyak pa yun, talagang suspicious talaga. Sabi ko sa asawa ko, buti ka hindi umiyak yung anak mo sa likod ng sasakyan. Kasi noong araw yun, nag-aalburoto pa naman. Sabi ko gano'n sa kanya, buti ka hindi umiyak. Eh kung umiyak talaga, talaga mahuhuli tayo. Sabi ko, sabi nila talagang kinidnap natin yung batang yan. Ay nako, buti ka pinakawalan ka, suspicious daw eh. Nandito tayo sa sa maliit na town nila oh. May mga ang ganda na oh. Maliit lang to. Malapit sa borders ng sa Poland at Germany ito. Kanina galing kami doon, nakakaasar yung yung Poland police. Napagkamalan pa kaming kidnapper ng anak namin. Suspicious daw kami mag-asawa. Buti pinakawalan kami. Warning daw. Kaya next time, dalhin namin yung dokumento ng anak ko, passport. Hindi namin dinala eh. Akala ko okay lang. Kasi yung mga bata rito, wala pang mga documents yan, mga ID. Ano lang, kung may passport ka, yun lang. Pero yung mga birth certificate, kailangan malaking birth certificate, lang. Suspicious kidnapper. Ayun. Kaya kung sino man na nakapanood dito, kung talagang kung taga rito kayo or taga ibang bansa kayo or taga rito kayo sa Czech, wag niyo, kung halimbawa pupunta lang kayo ng Austria, alam ko malapit sa border sa atin ito, Austria, Poland or Germany, at may mga malilit kayong mga bata, ang ko lang sa inyo, dalhin niyo yung dokumento ng mga anak ninyo. Kasi kapag nag-check ang mga security guard borders, may papakita kayo. Alam ko naman na hindi nadala yung birth certificate kasi napakalaki. O di kaya minsan hindi nyo dinadala yung passport ng anak ninyo. Dalhin ninyo para sure kayo. Hindi iwanan ng hindi kayo magiging suspicious or hindi nila kukunin yung anak ninyo sa borders. Sabi nila kinidnap ninyo.
wag ninyong iwanan yung ano. Kahit na sabihin ninyong anak nyo yan, hindi sila basta-basta maniniwala. Kahit sabihin ninyo, kahit na ganito, ganyan, o ano, tumawag kayo sa ganito, ganyan, eh kung talagang wala kayong may pakitang papeles niya, walang pureba, hindi sila basta-basta naniniwala rito. Kaya sabi ko sa inyo, dalhin niyo yung dokumento nila kung mag-cross country kayo rito. Ay, naging suspicious tuloy kami. Ayan. Alos walang tao dito sa ano sa mall kasi nandun sila sa night market. Ayan o. Wala. Anong oras na? Alas 7 na, alas 8. Ayan. Ay, ngayong sabi ko sa asawa ko na balik ulit tayo sa Germany, mag-drive ulit tayo. Mag-vlog ulit tayo doon. Nakatamad na. Pero babalik pa rin kami doon. Kasi malapit lang sa amin dito yun eh. Germany, Poland muna, at saka Germany, 5 minutes lang. Kung nagsasawa na kami minsan dito, doon kami namamalingki sa Poland. Yung Poland naman, parang ano, hindi katulad dito sa ano sa Czech Republic na may yung sinasabi ko niya sa inyong mga day and night market, mayroon doon sa kanila yung ano, yung kanto-kantong pagkain, mayroon yung mga kantong tindahan din, mayroon din doon. Medyo ano, mayroon sila yung bang makakabili ka ng mga gulay-gulay sa gilid ng daan, mayroon doon nakahilera. May mga parang night market, day market sila, mayroon sila, kaso nga lang medyo marumi. Ayun, yung Germany at saka Czech, parehas ang style. Poland lang ang yung makakabili ka ng mga kanto-kantong pagkain. Kuminsan, kung mas lalo sa tag-init, naglalatag sila. Kuminsan pupunta kami doon eh. Kasi dito talaga sa Czech, walang day market, yung kanto-kantong pagkain. Parang day market, yung palengke. Yun nga ibig ko sabihin, yung palengke style. Yung parang sa Pilipinas palengke style. Hindi sa grocery harap. Mayroon doon dito malapit sa amin sa Poland. Kaya kuminsan pumupunta kami diyan. At marami ring diyan sa Poland, yung mga Adidas na peke. Doon sa palengke style. Marami doon. Kaya kuminsan pupunta kami doon. Mas lalo sa tag-init. Ay tagal nang hindi kayo pupunta eh. Tapos ilang beses na kami nakapunta doon kasi minsan nagbabike nga kami. So lalo sa tag-init, nagbabike kami doon sa Poland. Eh tuwing nagbabike, ano niyan, buti nga kasama ko asawa ko nung time na yun. Kung ako lang siguro, hindi talaga pakakawalan yung anak ko. Sabihin nila talagang kinidnap ko, Asian pa naman ako. Medyo hindi ko pa naman kamukha yung anak ko. Sabi niya, sa mo kinuha yung anak mo. Ay, sa mo kinuha ang batang yan. Sabihin nilang sa akin. Eh, buti nga naniwala sila sa asawa ko. Buti nga pinakawalan kami.